Okay, hello Virgo. So, ang basa natin is para sa iyong pagyaman, Virgo, no? Alam ko mayaman ka ng Virgo, pero i-upgrade natin ang iyong yaman, no? So, gagawa tayo ng 5 spread of abundance para sa iyo, no? So, kailangan paldo tayo sa no, sa Christmas. Ayan. So, marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nagha-hype po sa ating video. Yung hype po sa cellphone lang po yata yun no? And pasensya na po minsan ang ating sounds is no kasi tinatry ko po lahat. So pagka-reading ko dito, ina-upload ko kaagad so hindi ko pa siya napapakinggan. So what you see is what you get po dun sa that is actual po, no? And then okay, let's get back na sa'yo. Virgo, no? At magpapasalamat din po ako yung sa mga nagko-comment at saka sa mga nag-share. So, kilala nyo na po kung sino kayo. Marami pong salamat. Napakalaking suporta po yan. Yung mga laging nanonood po sa ating video, marami pong salamat, no? At namomotivate nyo po ako sa inyong mga pag-share, pag-like, at especially po yung sa mga nag-hype at nagko-comment din, no? Lahat po kayo importante sa akin, no? Every bago po ako matulog, I pray, nagpe-pray po ako sa aking mga subscriber. Ayan, so titingnan natin ngayon ang iyong, pasensya na ang boses ko, medyo may may colds ako, no? Medyo parang sinisipon pa ako. Pero hindi tayo papapigil para yumaman ka, Virgo. Okay, so titingnan natin dito kung papaano ka lalong yayaman, no, Virgo? Okay, para po ito kay Virgo. Para po ito kay Virgo. Para po ito kay Virgo, Spirit Guide. Paano po yayaman si Virgo? Paano yayaman si Virgo, Spirit Guide? Ayan. Virgo, Three of Swords. Bakit aba? It's been a long time na hindi ko nakikita ang Three of Swords. Ngayon ko lang nakita to. Parang yayaman ka sa based on your experience. Okay, let's see pa more. Exciting to para kay Virgo. Oh, anak, meron ka na rito. Tingnan natin yan. Wow, with friends din. Three of Cups, no? Marami kang friends na makakatulong sa'yo, Virgo. And then, Five of Wands in reverse. And then, Queen of Cups. Ayan. So, titignan natin. Ano pa po? Paano po siya yaman? Ayan, may Three of Wands in reverse ka. Kahit reverse po yan, ang mensahe is napakaganda. Talaga pong matututo kayo or sabihin natin, mai-enlight kayo sa sitwasyon ninyo, no? Ito po yung based on your energy na na nangyayari sa inyo, no? Kumbaga, this is very real. Hindi po ito yung bogus na papaasahan kayo kasi makikita mo na maghihirap ka rin dito. Na ibig sabihin may hard work ka rin gagawin kaya iti-treasure mo yung kayamanan na mapupunta sa iyo, no? So kukuha rin tayo ng guidance para kay animal spirit kasi ang mga animal is very very keen sila no? They are very keen na talaga magbibigay ng guidance sa'yo because they see everything, no? And they are very powerful, no? Okay, so kukuha tayo ng isa rito para po kay Virgo. Para po kay Virgo Spirit Guide. Ano pong guidance ang bibigay mo sa kanya? Kunin na natin tong umaangat, no? Ayan daw. Moth Spirit ang nasa iyo, Virgo. And then, syempre, ang ating Angel of Abundance who take care of our finances and career. So, tignan natin kung anong bibigay sa yung guidance, no? Para po ito kay Virgo Spirit Guide. Para po kay Virgo. So, titignan natin, no? Para po ito kay Virgo. So, kuha na tayo dito. Ayan, Virgo, deservingness. Naku, talagang deserve mo yumaman, Virgo. Ayan, so wait lang ha. Mag-i-incense tayo saglit.
Okay, so nag-ano na po ako, nag-cleanse na po ako kanina, no? So, huwag kayong mag-alala at cleanse ko na rin kayo. Pero we will do some, i-cleanse ko lang po muli ito para lalo kayong maliwanagan. Ayan. Okay, so tingnan nga natin kung so, na-cleanse ko na po ang ating card, pero parang medyo may heaviness ako nararamdaman, so we will cleanse again. So, ilayo nyo lang po ang inyong ano, no, kasama ng ating pagyaman mo, kasi mukhang may hadlang sa pagyaman mo, nak, no? So, why I need to do this, okay? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide us. Inisan mo pong aking space, Spirit God. Inisan mo pong space ni Virgo. Protektahan mo po ako sa aking pagbasa. Bigyan mo po ng maliwanag na intuitions para sa kanila, Spirit God. Ayan. So, let's see. Okay, okay. Ayan, Virgo, ang arkitekto ng ano sa'yo. Ikaw ang arkitekto ng, sabihin natin, ng detalye. Very detailed ka, no, Virgo? Ang mga taglay mo is very matalas na isip at disiplina para gawing perpekto ang anumang bagay sa'yo, no? Ganyan ka eh. At saka, para sa'yo, ang yaman ay hindi swerte. You believe on that, no, Virgo? Ito yung tingin mo is konkretong result ng mahusay na sistema at serbisyong walang kapintasan, no? Parang yan ang sa'yo eh. Alam mo yan, that's instinct onto your mind. At ang tarot spread na ito yung gagamitin na ang iyong analytical na skill, no? Para tukuyin kung ano yung detalye, no? Example, yung detalye ng budgeting na kailangan mong ayusin. So, papakita rin dito kung ano yung paano mo gagamitin yung pagiging service-oriented mo, no? Para kumita ng malaki at paano mo rin iiwasan ang financial block na dulot ng labis na perfectionism din at self-criticism, di ba? So, now, I will scan this. So, meron kang 3 of Swords dito, nak. And then, meron ka ring 3 of Cups. And then, meron ka ring 5 of Wands in reverse, Queen of Cups in reverse, at ang iyong outcome, the 3 of Wands in reverse. Huwag kayong mag-alala maski ano to, reverse to. Because which is important, they have a very beautiful message para sa iyong pagyaman. And then, ang animal spirit mo rito, nak, is Moth spirit. Surrender now ang sabi. Surrender now. Okay, and ang si Archangel Abundance naman, sinasabi sa'yo, deservingness, no? You are beloved child of God. Ang ganda, oh. Sige, mamaya na, no? We will explain that. Okay? So, kung makikita mo rito, nak, no? Ito yung nakikita natin na balakid sa'yo, ang Three of Swords dito. So, actually, ang pinaka, sabihin natin is, balakid, ang humaharang sa yaman mo ay ang Three of Swords. No, ito yung pinakahadlang. Ito yung ang pagiging stuck sa past financial disappointment mo, no? At ito rin yung labis na fear or failure natin, nak, no? So, bilang Virgo, ang Three of Swords ay nagpapahiwatig na ang iyong labis na pagsusuri or sabihin natin yung overanalyze ka, no? Yun yung nagiging sanhi ng mental heartbreak, no? Or sabihin natin self-criticism. So, hindi ka nagpo-push ng financial goal dahil natatakot kang masaktan ka uli. So, halimbawa, bibigyan kita ng halimbawa, no? May isang investment o business venture na hindi nagtagumpay sa'yo. Sabihin natin dati yon, no? Dati. So, yun yung labis mo talagang kinikimkim ang sama ng loob.
Ngayon at kung ngayon ay para iniiwasan mong kumuha ng risk, parang natatakot ka na kumuha ng risk actually, because of the past disappointment sa business mo or sa iyong trabaho, sa iyong karera, 'no? So, andiya yung nakikita kong fear, na ito yung pinipigilan ng iyong desisyon, especially sa 'pag nagpaplano ka, 'no? So, para yumaman, kailangan mong i-process ang sakit, 'no? Ibig sabihin gamitin mo yung past lesson bilang data, 'no, Virgo? Kasi this is your Virgo strength, 'no? Hindi emotional baggage dapat ang gawin mo, 'no? So, ayan, ito yung kailangan mong gawin na aksyon. Meron ka ritong Queen of Cups in reverse. Kailangan mong kontrolin ang financial mood swing mo. Or meron ka rin sabihin natin sinasabi, emotional spending. No, so ang Queen of Cups reverse dito, ito yung nagpapahiwatig na ang iyong emotion ay nagdidikta sa iyong budget, no? Kumbaga, bakit ko nasabi? Ito yung nangangahulugang gumagastos ka ng impulsive kapag stress ka. Tama ba? Tama ba, Virgo? And then, kumbaga, hindi lang kapag stress ka actually, no? Minsan pag masakit ang loob mo, no? So, because ang Queen of Cups in reverse, yung nagpapahiwatig na ang iyong emosyon ay nagdidikta sa iyong budget, no? So, typical sa Virgo ang coping parang coping machine or sabihin natin coping mechanism, no? So, ang dapat mong i-action dito is itatag ang objective at logic na based na budget. Huwag kang mag-decide tungkol sa pera kapag stress ka o emotional ka. So, gamitin ang iyong analytics side para hiwalayan ang emosyon at ang financial facts na yan. So, kailangan mo malinaw na boundary sa pagitan ng wants at needs, no? Nakukuha mo na ang gusto ko iparating sa'yo. So, nandito yung kasalukuyang kinikita mo. Or sabihin natin, ito yung pagyaman mo na 3 of Wands in reverse. So, ang yung kasalukuyang kita ay nakakaranas ng delay at stagnations dito. So, ang iyong mga effort actually ay hindi pa yielding. Wala pang yielding result, no? So, bilang Virgo, actually, baka labis kang naghahanda at hindi pa naglalabas ng product or service dito, no? Kasi nga perfectionism ang very sabi natin meticuloso, perfectionism ang mga Virgo, no? So, halimbawa, no, ang project mo ay maayos at detailed, pero hindi pa ito nala-launch, no? So, makikita mo na merong delay diyan. O kaya naman naghihintay ka ng perfect timing o perfect partner din. So, ang 3 of Wands reverse, ito yung nagsasabi sa'yo na hindi mo makikita ang reward kung hindi mo ilalabas ang vision mo. No, ang perfectionism mo ang nagiging sanhi din ng financial delay na too much perfect. Nobody's perfect, yan ang isipin mo. No? So, wag kang mag-alala being perfectionist sa mga project or sa mga karera. No? So, kung makikita mo rito, yan ang nagkukos ng financial delay mo raw, no, nak? So, nakikita mo rito ang patutunguhan, which is ang daan sa mas malaking yaman mo ay ang 5 of Wands, nak. Andito ang 5 of Wands na naka-reverse. So, ang iyong daan patungo sa yaman ay ang pagtatapos ng internal conflict, no? Or sabihin natin, focus, no? So, ang reverse na ito, yung nangangahulugan din na matagumpay mong ayusin ang mga disagreement, especially sa team mo o ka-coworker mo o sa yung mga sabihin natin sa yung pag-iisip din, no? So, ang daan sa yaman dito, kahit ito is 5 of Wands, is na naka-reverse, ito yung nagpapahiwatig na makakamit mo ang financial success mo sa pamamagitan ng harmony na at consensus, no? Kailangan mong bumuo ng isang efficient at conflict-free na system. Dahil yan ang Virgo's dream na alam ko no? Kumbaga, iwasan ang unnecessary competition. So, ang cooperations at peace sa work mo ay magdadala sa iyo ng profit, no? Ng malaking tubo. No? So, tignan mo naman yung pangkahalatang payo dito at resulta na ang 3 of Cups na napakaganda. So, ang pangkahalatang nakikita kong paya para sa iyo, no, Virgo, ay i-celebrate ang small wins, no?
kahit napakaliit lang ng tubo mo dyan, i-celebrate mo yan, no? Kung ayaw mo may kasama, celebrate it with yourself. Eat anything you want. Ayan, magpa-parlor ka. Parang you are uploading yourself, no? Parang nire-reward mo ang sarili mo pag ikaw lang mag-isa. O kung grupo kayo, celebrate it with your friends at sa mga kagrupo mo, no? Ayan yung magbigay ka ng konting bonus. Sa mga boss yan, no? Sa mga boss, magbigay ka ng konting bonus. Or magbigay ka ng party, celebrations party, no? O sa mga, naman, sa mga business owner na iisa lang, or sole proprietor, or sabihin natin sa yung karera, halimbawa sa iyo, no? Napakalaki ng sweldo mo, no? So dapat i-celebrate mo ng sarili mo, no? Sa pag ikaw dahil nag-work hard ka, no? Sa mga partnership, sabihin natin, ayan, celebrate yung dalawa sa isang malaking grupo. I-celebrate mo, ayan, magbigay ka ng reward, no? Lalo na kapag boss ka, Virgo. No? Kumbaga, ang Three of Cups is, kasi ito yung abundance at konektado sa community Ito yung pangkalatang payo sa iyo at ang Three of Cups na maaring na makakatulong. No? Ito na yung sasaya ka dahil magiging masaya ka especially pag nagbibigay ka ng reward sa iba, lalo na kapag boss ka. So, ang nakikita kong resulta rito is, sabihin natin, para tuluyang yumaman, kailangan mong i-relax ang iyong Virgo stress, makipag-collaborate sa mga kaibigan din, or sabihin natin mag-celebrate ng iyong mga milestone din, no? At gamitin ang iyong service para ma-inspire ka makapag-inspire ka ng iba, no? Because ang pera ay lalabas sa mas masaya, mas magaan at mas social na environment sa iyo. Because ang joy, ang missing piece sa financial system mo, nakukuha mo? So tatandaan mo sasaulitin ko. Ang joy, ang missing piece sa financial system mo no? Ayan. So, kailangan i-share din, i-celebrate, no? Hindi lang naman para sa'yo. Kung ikaw mag-isa, sige, celebrate it with yourself. I-reward din mo ang sarili mo for doing a good job. Kung grupo kayo, i-celebrate nyo, no? Magbigay ka ng reward because it will comes to you many folds, no? That is how the universe flow, no? Kung anong binigay mo, madodoble ang matitriple, no? So, kung may mensahe si, Archangel of Abundance dito, which is nakikita mo rito, ang ganda, deservingness, no? Ito yung crucial na mensahe para sa'yo, Virgo, dahil ito yung isang tendency na self-criticism. Because ang Archangel ay nagsasabi, ang iyong self-worth ay nagdudulot ng financial block, di ba? So, dahil sa Three of Swords dito, andito ang Three of Swords, di ba? Ito yung past wounds. Kailangan mong tanggapin na karapat-dapat ka sa yaman at success no? So, ang iyong pagiging meticulous na trabaho at service ay sapat na yan, no? So, itigil ang feeling na kailangan mong mag-overwork para lang maging deserving ka. Kapag binago mo ang mindset mo sa I am worthy, sabi mo, I am worthy, kasi deservingness, no? Kumbaga, anak ka ni Lord, that is real for you, no? Kumbaga, pag sinabi mo na you are worthy, ang mga delays na yan, mawawala na. Yung mga matagal nang hindi nagbabayad sa'yo, mawawala. May ipon niya, kita mo, araw-araw sila magbabayad sa'yo, no? So, do it! Ayan, so, nakikita mo, may mensahe ang moth spirit sa'yo, no? So, ang moth spirit nito ay simbolo ng pag-iingat, vigilance, intuitions, or sabihin natin, attraction sa liwanag. So, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng moth spirit. Ayan. No? Just surrender it para sabi. Surrender it and I will do the rest. Ang sabi ng moth spirit sa'yo. No? Ito yung sabihin natin na ang moth ay sumusunod sa ilaw, sa dilim. Siya yung liwanag mo sa dilim, no? So, ang connection nito sa pagyaman mo, Virgo, pag-attract sa liwanag, or sabihin natin, ito yung abundance. So, ang moth spirit ay nagtuturo sa'yo ng gamitin ang inyong intuition. For example, yung madalas mong pinapatay ang logic, no? So, sundiin ang feeling mo. Kumbaga, sundin mo ang feeling mo. Hindi ang Queen of Cups reverse na emotional chaos, kundi ang gut feeling mo. Use your intuition. No? Napatungo yan sa financial opportunity mo. So, ang vigilance at details na nakikita natin dito because ang moth ay gumagala sa dilim, no? Pero aware siya sa paligid niya.
So, ito yung nagpapatunay sa'yo, Virgo, or sabihin natin Virgo skill ng detail at maging vigilance. Gamitin ang details sa budget at planning, pero huwag mong hayaang maging trap ang details. Do you get me ba? Ano? Virgo, this is very detailed na gusto ko ipaano sa'yo, no? Alam ko you are getting this, Virgo, okay? So, ang action mo na dapat gawin, ang mood spirit ay nagsasabing iwan ang comfort zone mo. No? Huwag kang matakot dahil ang 3 of Wands naka-revert sa'yo eh. Parang, mambawa, may business ka, parang natatakot ka na expand yan. So, iwan mo yan, no? O ikaw, natatakot ka mag-partnership kung owner ka, mag-isa ka lang. Or sabihin mo ikaw, natatakot kang pumili ng ibang trabaho, no? Kung mag-isa ka lang o sa karera lang, natatakot ka, iwan mo yan, huwag ka matakot. Try new things. It's okay to try. It's okay to change, no? Kasi parang, yan yung pagtingin yung Virgo na-urge ka na, naku, lipat na ako ng trabaho. Do it, ang sabi. No, dahil baka andyan yung opportunity mo, baka yan yung masaya na gagawin mo para para maging susi ng iyong pag-unlad. Minsan pag nararamdaman mo na halimbawa sa trabaho mo, maraming toxic energy or sabihin natin na hindi ka masaya, pagod ka lagi. Hindi yan ang para na dream mo. Hindi yan ang para sa na. Ibig sabihin, bakit nararamdaman mo yan na very ka sa trabaho mo, pagod ka? Kasi that is not what is meant for you. No, baka in-urge ka na gumawa ka ng sarili mong business or sabihin natin na kinakatok ka na ng talagang align sa iyo, no? No? Mamaya hindi yan parang sa iyo, baka mamaya itong nasa katabing company mo, diyan mo magagamit ang skills mo, yung pinag-aralan mo na magiging ka talaga, maging focus ka, no? Diyan sa company na yan dahil masaya ka dahil nagagamit mo ang talagang lakas mo at ang talagang mga skills mo, no? Kaya ganyan nararamdaman mo minsan, bakit ako pagod? Bakit hindi ako masaya? Sometimes you need to ask yourself then, no, Virgo? And then, now, let's get back dito sa moth spirit. So, kung makikita mo, no, ang dapat mong i-action ay, ito yung nagsasabi nga na iwan mo ang iyong comfort zone sa 3 of Wands in reverse. At kailangan mong maglakbay patungo sa opportunity, no? So, kahit na hindi mo nakikita ang dulo, magtiwala sa liwanag ng goal mo. No? Kahit ang path ay madilim, ang yaman ay nasa energy na umaakit. Yan yung attracting na sinasabi natin. Hindi sa logic na ikaw yung mag-chase o mag-push. Do you get me? So, trust the moth spirit. Parang take the leap of faith, parang gano'n, no? Diyan ka daw yayaman. Subukan ang bago o subukan ang hindi mo nalalaman o hindi ka pamilyar, no? Nakukuha niyo po ba? Because no, anything that you do, deserve mo yan, no? Dahil anak ka ni God, no? Like everyone else, you deserve to receive the support that will allow you to focus on your divine life purpose. Kinakatok ka na ng iyong life purpose na, no? And that will allow you to focus on your divine life purpose, no? Even if you cannot, maski hindi mo pa recognize na, no? Trust that God and the angels can see how amazing you truly are that you could do that, no? Kahit sabihin mong hindi ka pa pamilyar dahil baka ito talagang purpose mo, no? You need to take a chance. You need to take the leap of faith. Nakukuha mo ba? Ayan, pengi naman pong like dyan at hype sa'yo, Virgo. No? At pa-subscribe na rin po, no? At kung bago ka sa ating channel, no? Welcome ka sa Happy Angel Reading, no? Pindutin mo lang ang subscribe and notifications bell. At marami pong salamat sa inyo, no? Kung gusto niyo pong mag-join po sa atin, I will post po ang join dito, no? Pero marami pong talagang salamat sa mga patuloy na nanonood po sa atin, no? Mapasira man ang audio, no? Talagang nakikita ko, doon kayo, no? I am reading the comments every day po, no? Ayan, marami pong salamat and I love you all, Virgo. Thank you so much and God bless you.